Shalom Aleichem. Shalom Aleichem mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At patuloy natin binabati yung mga dala palagi nating nakakasama. Wala pa sila, maaring mamaya pa. So before that, let's have a short prayer to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We entrust you this day, Lord, as we read your and reflect on your word. Speak to us, bless us, and cover us most precious blood, and let the Holy Spirit be with us to teach us and to speak to us. And we also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. We trust you this day. In Jesus' name we pray, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. And the Gospel of the day. Ayan. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 4, verses 24 to 30. Glory to you, Lord. And he said, Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was closed for 3.5 years, and a severe famine spread over the entire land. It was to none of those that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Sidon. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha, the prophet, yet not one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But he passed through the midst of them and went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang Ebanghelyo ngayon, ayan, meron nang nagla-like, 14 likes na, at may mga nagpa-follow na. Maraming salamat. Sino ba tingin natin? I-recognize natin si Korean ba yan? Korean or Japanese character. Then si Erlinda Pabito, Rose Escalona, SKT Michelle, at saka si Norby. At saka ang Kyo so, okay. So, yung Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo, and then pinaalaala niya or sinabi niya na walang propeta na tinatanggap sa sarili niyang bayan. And then, pinaalaala niya nung kapanahunan ni Elijah
at saka ni Elisha, na sila yung dakilang mga propeta, na even them ay hindi tinanggap ng kanilang kababayan. And then, binanggit ng Panginoon doon sa kanilang kalagitnaan, sino ba naman matutuwa? Mga kapatid, kasi pinaalaala sa kanila. Kasi ang panahon ni Elijah ay panahon nung tagutom, nagkaroon ng tagutom ng 3.5 years, sapagkat ang hari ay nakapag-asawa ng si Jezebel na isang masamang reyna or masamang asawa na nag-udyok sa kanyang asawa na sumamba sa ibang Diyos maliban sa Diyos na pinakilala ni Moises. So, nagkaroon ng tagutom nung sinabi ni Elijah na magkaroon ng tagutom for 3.5 years. Talagang nagkaroon ng tagutom. At sa panahon ng tagutom na iyon ay hindi siya pinadala sa sino mang tao sa Jerusalem or sa Israel, kundi doon sa babae sa Sarepta. Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon. So, because hindi nila tinatanggap si Elijah. As a matter of fact, kung babalikan natin yung istorya ni Elijah dun sa Lumang Tipan, makikita natin na tumatakas si Elijah. Di ba, mga kapatid? Tumatakas si Elijah, nagtago nga siya sa yungib, until such time na sabi ni Elijah, gusto niya nang mamatay. Di ba, pinadalhan siya ng Diyos ng uwak para magdala sa kanya ng pagkain. Ay, Pablo. Di ba, mga kapatid? So, and then si Elijah yung nakipagdigma sa Diyos-Diyosan sa mga propeta ni Baal. So, ganun ka-worse yung panahon na yun, and then pinahintulot ng Panginoon na magkaroon ng 3.5 years na hindi umulan, then kaya nagkaroon ng tagutom. At sa panahon ng tagutom, si Elijah ay pinadala sa babaeng balo doon sa Sarepta. Okay? Na sa lupain ng Sidon, mga kapatid. So, and then pangalawa, si Elisha, nasa dami-dami na may mga kitongin sa panahon ng Elisha, ang pinagaling na kitongin ay walang iba kundi si Naaman na isang Syrian, na hindi naman natural, alam naman neighboring country lang yung Syrian. So, yun yung sinabi ng Panginoon. So, nagalit ang mga tao kasi pinaalaala sa kanila. Di ba? Ikaw ba naman ipalaala sa iyo yung mga masakit na karaan mo? What do you think? Di ba? Ipamukha sa iyo yung masakit or masaklap na nakaraan mo. Di ba? Hindi masaktan ka rin. So, yun yung paglalarawan ng Panginoon na kung papaano si Elijah at si Elisha ay hindi tinanggap ng mga Israelita, ng mga Hudyo. He's not wondering na hindi rin siya tinatanggap ng mga tao. Diba? Hindi siya tinanggap. As a matter of fact, until now, ay naghihintay pa rin ang mga Hudyo ng tagapagligtas. In general, kasi marami ng mga Hudyo na naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kahit yung isang pinakasikat na rabay nila ay bago siya namatay, ay ayon dun sa mga ay meron siyang diary na nung binuksan nila ang diary nila ay sinasabi niya, Yeshua is the Messiah, o Yeshua is the Mashiach. Yeshua HaMashiach. So, sa diary niya raw, isang sikat na rabay na mga Hudyo na bago siya namatay ay nakita sa kanyang diary na kinikilala niya ang Panginoon Jesucristo as the Messiah. So, until now, mga kapatid, the Jews are waiting for the Messiah, especially lalo na kapag sa panahon ng mga political conflict. They are longing for their Messiah to help them. Kaya nga kung titingnan mo kahit yung kanilang national anthem na Hatikba, ang ibig sabihin ay hope
Umaasa pa rin sila until now. Naghihintay pa rin sila until now. So, hindi nakapagtataka na hindi natanggapin ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga doon sa John chapter 1 verse 12, mga kapatid, ito yung memorized ito ng marami sa ating mga separated brethren. Tayo lang mga Katoliko halos ang hindi nakaka-memorize na ito, mga kapatid. Pero yung mga kapatid natin sa ibang sekta, memorize ito. Sabi dito sa verse 11 muna, He came to what was His own, but His own people did not accept Him. So you see? Okay? So, dumating siya sa sarili niyang bayan, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Then sa verse 12, ito yung maganda. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, but nor by human choice, not by a man's decision, but of God. Yan, mga kapatid. So, nung pumunta siya sa kanyang bayan, na hindi siya tinanggap. At itong verse 12 na ito, kung titingnan natin, ay ang mga tayo na mga hintil ang siyang tumanggap nito. At tayo ang tinutukoy dito sa John chapter 1 verse 12. Kaya meron din sinasabi dito sa Matthew chapter 8, mga kapatid, na sinasabi sa kanila. Ito sinasabi, Matthew chapter 8 verse. Okay, puntahan natin para ma-encourage. Sabi dito sa Matthew chapter 8 verse 11, I say to you, many will come from the east and the west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven. Verse 12, ito. Masakit to. But the children of the kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth. So yun yung mangyayari because of the rejection of the Messiah who comes already, who arrived already, mga kapatid. So ganun yung sinasabi ng banal na kasulatan, na marami mula sa kanluran, sa silangan, sa timog, hilaga, na magre-recline sa table ni Abraham, na kinikilala nilang ama. Di ba? Yung sa John chapter 8. Kinikilala nilang ama, si Abraham. But they refused and they rejected the Lord Jesus Christ, who is the Messiah sent by the Father, who is being prophesied from the Old Testament. Di ba? So, hindi nila matanggap, mga kapatid. Though, since narinig natin itong John chapter 1 verse 11 and 12, Romans chapter 8, yung pagiging sons of adopted children of God tayo to Jesus Christ, and then itong Matthew chapter 11, nakakatuwa sa parte nating mga hintil, mga na hindi mga Hudyo, di ba? Pero ang paalaala sa ating San Pablo, mga kapatid, sa Romans chapter 11, ang linaw din doon. Kung babasahin natin sa Romans chapter 11, babanggitin ko lang, kayo na magbasa, tingnan nyo kung totoo yung sinasabi ko, ay bagamat ganun yung estado natin, na mas nauna pa tayong sumampalataya kaysa sa mga Hudyo, na sinasabi ni San Pablo doon sa Romans chapter 11, ay huwag daw tayo magmalaki ng mga hintil. Sapagkat ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lamang. Until such time na mapasakop na ang halos buong bilang ng mga hintil sa kaibabaling ng Panginoon ng kanyang paningin sa mga Hudyo, mga kapatid. Because sila yung salvation is from the Jews, di ba? Sa John chapter 4. So, hindi daw natin ipagwag tayong magmalaki or wag nating ipagmayabang yung ganung pagkatawag sa atin, mga kapatid. Ay, Teresita Pastor Teresita. Okay. So yun, mga kapatid,
na hindi natin ipagmamalaki na tayo ng mga hintil ay sumampalataya na sa ating Panginoon Kristo. So, kasi yun, ang linaw dun sa Romans chapter 11, mga kapatid. So, hindi nila tinanggap ang Panginoon Kristo. At ang masakit pa, yun nga, pinaalala sa kanila ng Panginoon, yung mga nangyari, parang sinasabi ng Panginoon, no wonder you will not accept me. You will not accept me kasi noong panahon ni Elijah at ni Elisha, hindi nga siya tinanggap despite they performed signs and wonders, hindi siya tinanggap. Much more to me. Even until now. Diba? Hindi matanggap ng mga tao. Anong klaseng Mesiyas ito? Kasi ang plus ngayon, lalo na ngayong Holy Week. Di ba? Makikita natin yan later on, lalo na pagpasok ng first day of Holy Week sa Palaspas. Di ba? Hindi nila matanggap ang Panginoon Kristo kasi anong klaseng Mesiyas ito? Mamamatay. Di ba? Even today, maraming ganyan. Hindi nila matanggap ang Panginoon Kristo. Anong klaseng Mesiyas ito? Di ba? Even the former president, hindi nakakabilib na Diyos yan, mamamatay. Hindi nila matanggap kasi hindi nila naunawaan yung dakilang plano ng Diyos. Whereas, sa prophecy pa lang, itong Mesias na ito is not just a merely human being, mga kapatid. Di ba? Ano sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14? Maglilihi ang isang dalaga. A virgin shall conceive and bear a child. And thou shalt call him Emmanuel. Bakit Emmanuel? Di ba? Pinaliwanag yan sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. And then dun sa Luke chapter 26 to 39. Then later on, naintindihan natin bakit Emmanuel. Kasi dun sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, ang sabi doon, kaya tinawag na Emmanuel ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos sapagkat doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sa verse 14, and the Word made flesh and dwelt among us. Yun, Emmanuel. God is with us. Sapagkat nagkatawang tao, naging karne, naging laman. From prophecy to fulfillment. Diba? And then dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, na ang Mesiyas na ito ay hindi lamang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Ang linaw dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Ano sinasabi doon? Kaya puntahan natin, ha? So, hindi matanggap ng mga Hudyo, hindi lamang ng mga Hudyo, even until now, mga hindi Hudyo na nagpo-profess din ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. Sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. See, mga kapatid. Okay. So yan, mga kapatid, until now, they are not accepting yet. Hindi daw natin pwede pagmalaki bagamat ganun. Kasi, sinasabi dun sa Romans chapter 11. Basahin niyo mga kapatid, ha? So, magpasalamat na lang tayo na tinawag tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng biyaya na sumampalataya sa Kanya. Despite we are not Diyos, hindi natin siya nakita. Diba? Pero bagaman ganun, sinasabi nga ng Panginoon doon sa John chapter 20, mapalad ang mga taong sumasampalataya sa akin, bagamat hindi nila ako nakikita. Diba? Yung sinabi ng Panginoon doon sa after ng profession Juan na my Lord and my God. So, isa tayo sa mga mapalad, mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, of course, kung may magpakilala na propeta sa atin, ay
hindi mas dapat natin ngayon magiging skeptic. Tama lang na magiging skeptic. Ang mga Hudyo, tama lang na magiging skeptic sila during the time. Pero, kung titingnan natin yung overwhelming signs and wonders na ipinapakita ng Panginoon, ay nagpo-point sa Kanya that He is the Messiah. Pero sa ating kapanahunan ngayon, ay talagang dapat tayong magiging skeptic at magiging mapagmatyag. Kasi, nagbabala na ang Panginoon Kristo. He built the church. He built only church, mga kapatid. He built only church, singular. Isang simbahan lang kanyang tinatag. He didn't build many churches. Diba? Ang linaw naman doon sa Matthew chapter 16, verse 18 and 19. Upon this rock, I will build my church. Then, kung ipagpatuloy natin yung pagbabasa ng banal na kasulatan sa New Testament, pagdating dun sa John chapter 17, di ba? He prayed for the unity of His believers. Na kung titingnan mo, it is a future prayer. Prayer for the future. Ng mga mananampalataya, hindi nung kapanahunan niya. Kasi kung titingnan natin, nung kapanahunan niya, ang kanyang mga alagad ay nagkakaisa. Di ba? Makita natin yan kahit doon sa First Council of Jerusalem. Di ba? Nagkaisa sila. Hindi sila nagkawatak-watak. Despite na may mga differences doon sa una nilang discussion. Mga kapatid. Sa Acts chapter 15. Di ba? But later on, after their discussion, nagkaisa sila ng decision. So, ibig sabihin, ang John 17 na prayer ng Panginoon is refers sa mga huling alagad. Yung sabi ko nga sa inyo na sa panahon natin ngayon, ibig sabihin nagkakaisa yung mga isa lang yung pinapakita na ang isa lang talaga yung simbahan tinatag ng Panginoon Kristo. At kung titingnan natin sa kasaysayan from present sa ating kapanahonan, going backward, ay makikita natin na isang simbahan lang ang makakonect ng kanyang sarili up to the very apostles, mga kapatid. And that is the Catholic Church, nothing more. Sige nga mag-try kayo, i-research kahit yung sekta na halimbawa, yung sekta na kinabibilangan mo. I-try mo, i-trace back mo yung sekta mo na ma-connect niya ang sarili niya sa mga unang alagad, sa mga apostol. You cannot, mga kapatid. Hindi magagawa yan. Sa lahat, kahit ang pinakalumang sekta o denominasyon na makikita nyo sa kasalukuyan, i-try nyo, i-connect sa early apostles, sa mga alagad ng Panginoon Kristo, ay hindi mo magagawa. Hindi lang yung hindi lang yung, hindi ka lang mag-claim ng verse. Hindi yung nag-claim ka ng verse, pero patunayan mo, ano yung proof? Ano yung proof mo na katibayan na kayo ay may kaugnayan sa Panginoon Kristo sa mga unang alagad. Hindi lang yung puro proof texting, mga kapatid. Magko-quote ka lang ng verse. Pero once na mag-quote ka ng verse, dapat may back up ka na kasaysayan na mapagtitibay mo na kayo yung tinukay sa talatang yan. Yan, mga kapatid. So, yun sinasabi ko sa inyo na sa panahon natin ngayon, dapat maging mapagmatyag tayo, maging mapanuri kung sakaling may magpakilala ng mga propeta. Kasi sabi ko nga sa inyo na ang Panginoon ay nagtatag lamang ng isang iglesia, ng isang simbahan. At kung titingnan natin sa kasaysayan, yung simbahan na yan ay hindi natalikod at hindi matatalikod at mananatili magpakailanman. At ang iglesia na ito ay isa lamang. Sapagkat yung sinasabi niya sa John chapter 10 verse 16, meron pa akong ibang mga tupa na wala pa sa kawang ito na dapat ko rin silang kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi ng Panginoon that there will be another flock and there will be another shepherds. Walang ganun, mga kapatid.
Kapag binasa mo yung John chapter 10 verse 16, dapat intindihin mo. Kasi kung sinabi ng Panginoon, there will be another flocks, past tense, plural, and another shepherds. Okay? Mga kapatid, hindi sinabi na there will be more flocks to come. There will be another flocks to come, but sabi niya there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi na there will be another flock and another shepherd. Kapag ganun, maaring magiging makatotohanan yung claim ng iba. Eh kaso lang, marami silang mag-claim, mag-aaway-aaway pa rin sila. Pero kung sinabi ng Panginoon, there will be many flocks and many shepherds, ayun, medyo justifiable, medyo justify yung existence ng iba't ibang mga sekta at denominasyon sa kasalukuyan, mga kapatid. Kaya nga, binabalaan tayo ng banal na kasulatan na ito yung sinabi ng Panginoon. Then kung babasahin din natin ulit sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay hindi sumasang-ayon sa pagkawatak-watak, sa pagkabahabahagi ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia, ng kanyang mananampalataya. Ang kanyang plano ay isa lamang. Kaya nga doon sa Matthew chapter 12, verse 30, mga kapatid, ilalo na sa mga pastor dyan, mga kapatid. Kung talagang sumasampalataya ka sa salita ng Diyos, dapat intindihin mo at tanggapin at huwag iwasan yung sinasabi sa Matthew chapter 12, verse 30. Mga kapatid, ano sinasabi doon? Ang sino ang hindi pahanig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon, kung nagbasa ka lang ng Bible at nagtatag ka na ng sariling sekta mo, you are scattering the sheaves. Whereas the sheaf of the Lord was entrusted to the care of Saint Peter, John 21:15 to 19. See? So, ang bigat nun, sa Matthew 12:30, mga kapatid, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang sino ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon ang tanong, tumutulong ka ba mag-ipon or nagkakalat ka? Nakapagbasa ka na ng Biblia, nagtayo ka na ng sariling sakta. Mga kapatid. Kaya nga, sa Bible, kahit sa Bible, sinasabi, ito yung mga dapat nating gawin sa kapanahunan na maging skeptic tayo, maging mapagmatyag tayo. Yung i-reject natin, yung kasinungalingan, i-reject natin yung hindi katotohanan. Ang tanggapin natin ang katotohanan na ipinapangaral ng Panginoon Jesucristo. Contrary doon sa pag-reject ng mga Hudyo sa Kanya, nang pumunta siya sa Kanyang bayan. Ngayon sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay nagbababala sa atin na kapag may dumating sa atin na iba sa itinuro ng mga alagad, mga sinaulang alagad, mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, hold fast to the traditions that were handed down to you either by oral or by written coming from the apostles. May oral tradition na tinatawag. At saan yan matatagpuan? Na mga oral traditions na dapat tayo mag-hold fast doon? Sa Catholic Church na mga kapatid. Kaya nga yung mga separated brethren natin, kahit mga pastors, kapag magbasa na sila ng mga early documents, mag-imbestiga na sila kung ano ba talaga yung simbahan na talagang may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kapag magbukas na sila ng mga writings ng mga early Christian writers, early church fathers, wala na silang magawa kundi magbalik sa Catholic Church, mga kapatid. I am not lying. Isa na dyan si Cardinal John Henry Newman na isang Anglican. Noong panahon na when he wanted that their church, the Church of England or the Anglican, the church founded by King Henry VIII,
Cardinal John Henry Newman, blessed cardinal na yata siya, or saint, sabi niya, nung nag-aral na siya ng kasaysayan at ng mga early writings of the apostles and early writings of the Christians, early Christian writings, alam nyo, ang sabi niya, isa sa mga famous na sinabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So yun yung gagawin natin, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, may karapatan na tayo, mayroon na tayong tinatawag na dapat magiging skeptic tayo or maging mapagmatyag tayo, maging mapagtanong tayo, maging mapanuri tayo. Hindi tayo basta-basta. I require reason. Blessed morning, bro. Ay, good morning. Blessed morning, happy. Blessed morning din. Hindi tayo basta-basta namang tumanggap. Ay, kasi sinasabi ng banal na kasulatan, bagkus, pinangaralan tayo ng mga alagad ni San Pablo, sabi niya, hold fast to the traditions that were handed down to you either by written or oral. Written, coming from us, or oral tradition, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. At meron pang babala, di ba? May babala pa ang Panginoon sa Kristo. Doon sa Matthew chapter 24, di ba? Ang linaw dyan. Nagbabala ang Panginoong Kristo sa mga darating na mga panahon. Pero he never mentioned, doon sa babala na yon, he never mentioned na matatalikod yung kanyang iglesia. Hindi niya binanggit, napaka-relevant, significant event sa kanyang iglesia, but he never mentioned na matatalikod kasi hindi talaga matatalikod. Based sa prophecy pa lang, hindi na talaga matatalikod. So therefore, itong mga nagpapakilala ng mga tao ngayon na tagapagtayo daw, mga restorer daw, ay they are false. Kung mabasahin natin ang Matthew chapter 24, mga kapatid. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, dapat lang maging skeptic tayo. Para hindi tayo maligaw, manatili tayo kung ano yung itinuro nung unang mga lagad na pinanghawakan ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Yan, mga kapatid ha. Sa Matthew chapter 24, may babala ang Panginoon Kristo dito. Take note. Ito yung event na mangyayari sa darating na mga panahon, hinulaan ng Panginoon Kristo, pero he never mentioned yung napaka-significant event sa church niya na sinasabi ng iba matatalikod. Bagkus, ang sinabi niya, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. But not the church per se. Mga kapatid, basahin niyo maigi. Kung ikaw, Panginoon, hinula mo na yung mga ibang mga malaking event na mangyayari sa kasaysayan, yet hindi mo man lang binigyan ng hint ang mga lagad para makapaghanda sila, matatalikod ang aking iglesia. At muli itong may tatayo sa malayong silangan. Walang ganun eh. Hindi man lang binanggit ganun, mga kapatid. Basahin niyo Matthew chapter 24, ulit-ulitin niyo. Bagkus ang hinulaan ng Panginoon, maraming mga tatalikod sa kanilang pananampalataya. Manlalamig sila because of the persecution. Maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Okay? Ang sabi dito, Matthew 24. Okay. Sabi dito, mga kapatid, Okay. Verse 24, verse 4, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. Nangyayari ba ito ngayon? Nangyayari na kahit dito lang sa atin sa Pilipinas. Hindi pa sakop yung taga-ibang bansa, mga kapatid. Sa Pilipinas pa lang, Try nyo, check. Ang dami na po, lalo na ngayon. Grabe. Meron nga bago eh. Nagpa-practice sila ng burnt offering. Tapos sasabihin pa nila sa caption nila, balang araw ma-realize ng mga tao na hindi nawawala yung burnt offering. You see? Bago yun yung bago.
Di ba? Meron ng mga tao na nagpakilala na appointed son of God. Meron mga self-proclaimed na apostol dito sa atin. Meron ng mga self-proclaimed na propeta. Meron ng self-proclaimed na angel. Dami na po mga kapatid. Ito sinasabi sa Matthew 24 verse 4, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. So ano yung paraan para hindi tayo maligaw? Manatili tayo sa kung ano yung itinuro sa atin from the very beginning. Yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 to verse 15, mga kapatid. Hold fast to the traditions that were handed down to you either by oral or by written coming from the apostles. In Jesus' name. Okay. Diretso tayo. Verse 5, sapagkat maraming pararito sa aking pangalan at magsasabi ako Mesiyas at marami silang maililigaw. Di ba? Yung nagpakilala nga sa atin na appointed son, ilang milyon yung miyembro niya. May mga foreigner pang naniniwala sa kanya. Di ba? Yung isa naman nagpakilalang anghel. Marami rin na naniniwala sa kanya. May mga foreigner din, kahit papaano. Okay? Merong bago na naman, yung Kingdom of Priests. Si Ginoong Yabo. Ang asawa niya raw ay mga resurrected body ng asawa ni Abraham, si Keturah at saka si Sarah. So you see. And then, meron pa, meron pang nagpakilala, Pope Michael. Meron pa nga, siya daw ang Holy Spirit. Meron pa nga nagpapakilala dito sa atin, siya daw ang Diyos Ama. Ang dami mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, beforehand pa lang, sinabihan na tayo, mag-ingat kayo. So, para hindi tayo maligaw, dapat manatili tayo kung saang pananampalataya kinikilala San Pedro. Kasi si San Pedro yung hinirang na mamuno sa kanya iglesia. At sa kanya itinatag. Sa pamagitan niya itinatag ang iglesia. Upon this rock, thou art Peter. Matthew 16:18-19. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Di ba? Kung saan kinikilala San Pedro, dapat doon tayo para hindi tayo maligaw. At kung yung yung simbahang makapag-trace ng kanyang sarili ngayon sa kasalukuyan, ma-connect niya nang walang puknat or walang putol ang kanyang sarili sa pinakaunang alagad. Sige, maghanap kayo. Maghanap kayo ng simbahan that can connect itself to the apostles of the Lord Jesus Christ. Maghanap kayo ng simbahan. Walang iba. Because for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church, mga kapatid. Okay. Sa dito, tuloy natin verse 5. Okay. Musa ako, Mesiyas, at marami silang maililigaw. Kaya kapag hindi ka manatili doon sa katuruan ng mga alagad na itinuro nung una pa, hanggang sa kasalukuyan ay nananatili, there is a tendency na may ililigaw ka or baka maaring naligaw ka na. Okay? Dito sa verse 11. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta. Ayan. Yung Matthew 24, verse 4 to 5, and then itong verse 11, sabi dito marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling hanggang wakas ay siya lang maliligtas. Okay. Yung verse 10, mga kapatid, balikan natin yung verse 10. Sabi dito, maraming
tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, pagkanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. So you see, maraming tatalikod. Pero he never mentioned, hindi man lang minention ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay matatalikod. Kasi kung sasabihin niya yun, sasalungat yun sa kanyang sinabi na una pa man, doon sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades or netherworld shall not prevail against it. Kaya hindi binanggit dito sa Matthew chapter 24. Bagkus, ang mga tatalikod ay yung mga tao. Maraming tatalikod ng mga tao sa pananampalataya because of persecution, because of the coming event na sinasabi dito sa Matthew chapter 24. Pero ang babala sa atin, binili na tayo na mag-ingat tayo sa mga bulaang propetang darating, magpakilala ng Mesiyas, magpakilala ng kung ano-anong titulo. Pero sila naman ay wala namang kaugnayan sa mga apostol ni Kristo. They are just a self-proclaimed. Doon tayo mag-ingat. Mga kapatid, kaya maraming papanggap ng propeta at iligaw nila ang marami. You see? Tandaan nyo, Matthew 24, verse 45, then verse 11. Yung verse 10, tingnan nyo rin na maraming tataligod sa pananampalataya. But the Lord Jesus Christ never mentioned yung pinaka-significant event sa kanyang iglesia. Hindi niya binanggit na may tatalikod. Kaya yung mga nagkiklaim na matatalikod, pinipilit lang nila na matatalikod para masiksik nila ang mga pundador ng kanilang sekta, mga kapatid. And that is a lie. Kasinungalingan. Alam naman natin na kapag kasinungalingan, pinaniniwalaan mo, ay napapasakop ka sa diablo. Kaya pagkat ang diablo ay ama ng kasinungalingan. John chapter 8, verse 44, mga kapatid. Kung totoong tayo tagasunod ng Panginoon Kristo, siya ang katotohanan. Dapat tayo ng mga tagasunod. We're supposed na ang bibig natin hindi lumalabas ang mga kasinungalingan. Of course, maaring magkamali tayo sa sinasabi natin, pero to speak outrightly a lie ay ipinapailalim mo ang iyong sarili sa kaharian ng demonyo. Pinapasakop mo ang sarili mo sa kaharian ng demonyo sapagkat ang demonyo ay sinungaling. John chapter 8 verse 44, ang Panginoong Kristo ay katotohanan. John chapter 14 verse 6. Jesus is the light of the world. John chapter 8 verse 12. So therefore we must be in the light. We are not in darkness. Ang sinasabi din sa 1 Peter chapter 2 verse 9, di ba? So dapat, ano man mo tayo sa bibig natin, ay katotohanan sapagkat ang Panginoong Kristo, ang Panginoon natin, katotohanan. Siya ay liwanag. Dapat na mamuhay din tayo sa liwanag. John chapter 8, verse 12. Hindi dapat man lang mabanggit sa atin ng mga kasinungalingan. Kung sakaling maaaring magkamali tayo sa ating sinasabi, and ma-realize natin na nagkamali tayo sa ating sinasabi, aminin natin. Di ba? Pero kapag nagsinungaling ka, dahasan kang nagsisinungaling just to promote your leader, your founder, ay delikado, mga kapatid. Ito, mga kapatid. John chapter 8 verse 44, ang Panginoon Kristo ang katotohanan. So therefore, dapat tayo mga mananampalataya, we are speaking the truth. Hindi tayo walang lumalabas dapat na kasinungalingan sa ating mga bibig. At dapat tayo namumuhay sa liwanag sapagkat ang Panginoon Kristo ang liwanag. John chapter 8 verse 12. At sinasabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, mga kapatid, ito ang sinasabi. Okay. Datapot kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan.
So, we are called from darkness to light. Then, wag na nating balikan yung kadiliman. Wag na nating balikan yung kasinungalingan, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoong Kristo natin ay katotohanan. Basahin natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9 sa English. Ang ganda dito sa English. Ito mga kapatid. Okay. Yung American Bible. Ito. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own, so that you may announce the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Mga kapatid. So you see, yun pala dapat. Kaya, there is no such thing as white lie, mga kapatid. Kaya kapag nag-commit ka ng pagsisinungaling, ay dapat hindi mo talaga yan patagalin, mga kapatid. You have to confess it. Go to confession. Go to sacrament of reconciliation. Para gumaan yung pakiramdam mo. Para guminawa yung pakiramdam mo, mga kapatid. So you see? So there is no, doon sa mga significant, doon sa hula na ng mangyayari sa hinaharap, the Lord Jesus Christ never mentioned na matatalikod yung kanyang iglesia. Bagkus, ang sinabi niya, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. At natupad yan, at yan ang sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, mga kapatid. At sa mga yaong, sa mga sialis na ito mga tumalikod, sa kanila magmumula yung Antikristo. Okay? Ang sabi dito, 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Kapatid, baka hindi niyo pa ito nabasa. Intindihin niyo at basahin ng maigi. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw ng mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19, TikTok. Okay, basahin sa Bible nyo. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. O, you see? Nasabi ko nga sa inyo kanina, for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Kailan nagkaroon ng schism? Nagkaroon ng schism, great schism, noong 1054, ang Orthodox Church. Kaya ang Orthodox Church, tingnan nyo, their liturgy, the style of their churches, even images, ay meron sila katulad sa atin sa Catholic Church. Then, kailan uli yung kasunod na Great Schism? Yung Protestantism, yung rebellion ni Martin Luther noong 1517. Di ba? Noong 1517, i-check nyo yung kasaysayan nyo, the church history. I-check nyo sa mga reliable sources, sa mga credible sources, noong 1517. Di ba? From Martin Luther, anong nangyari? Hanggang sa kasalukuyan. God bless. Ruby Sibilio, thank you for supporting. Tingnan nyo, mga kapatid, tingnan yung nakalulungkot na kasaysayan. Kaya nga, may isang madre, nakwento ko na to before. Na itong madre na ito ay naghahanap siya ng Catholic Church sa Germany. Okay. Nagkakahanap siya ng isang Catholic Church sa Germany, pero napasukan niya isang Lutheran Church. Ngayon, pagpasok niya doon sa Lutheran Church na yun, ay si Blessed Maria Serapina. So,
si Blessed Maria Serafina. So, nung pumasok sa Lutheran Church na yun, mga kapatid, is hindi pala yun yung Catholic Church. Kaya nagpakita sa kanya, may nag-anghel na nagpakita sa kanya na this is not the Catholic Church. At ipinakita sa kanya yung vision na si Martin Luther ay nasa impyerno. Kaya blessed na siya, ibig sabihin na beatify na siya, waiting for her canonization. Pero although sa atin, hindi ito pinapangaral ng simbahan kasi natural. Pero andito ito, available ito, mga kapatid. Nakita niyo si Martin Luther sa impyerno. So kung si Martin Luther sa impyerno, ano mangyayari dun sa mga tagasunod ni Martin Luther? Kung titingnan natin mga kapatid, it is very possible that really Martin Luther is in hell. Bakit? He rebelled against our Lord Jesus Christ. Bakit? Nagrebelde siya. Bakit? Di ba ang demonyo nang nagrebelde siya sa Diyos, ibinagsak din ang demonyo? Si Martin Luther, bakit sinasabi natin God bless Robbie, and then Supuin for sending gifts. Bakit masasabi natin posibleng nasa impyerno si Martin Luther? Bakit? Una-una, lumabag sila sa kalooban ng Panginoong Kristo. Na sinabi ng Panginoong Kristo, alam na alam nila to, memorize ng mga protestante yung Bible, mga kapatid. Yung mga verses na alam ko, it is because may protestant background din ako. Bata pa lang sa protestante, alam na nila yan, tinuturo yung mga Bible verses. Di ba, mayroon ng bata na sa YouTube, A, B, C, D, E hanggang Z. Ay, yung bawat letra niya yun, inaangkopan niya ng mga Bible verses sa Biblia hanggang Z. Alam nila yung Biblia. Bakit? Alam nila yung Biblia pero hindi nila sinusunod. Ano sabi ng Panginoon? Upon this rock I will build my church. One church lang. And the Lord Jesus Christ prayed for its unity. John chapter 17. And the Lord Jesus Christ mentioned in John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. And in Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, one faith, one Lord, one baptism. Matthew chapter 12 verse 30, ang laban sa akin, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. They knew it very well, mga kapatid. Yet, they continue to walk in their own ways, mga kapatid. Diba? So talagang may posibilidad na yung vision ni Blessed Maria Serafina na nakita niya si Martin Luther sa hell ay totoo bilang babala sa mga sumunod sa kanyang yapak. Ano nangyari kay Naalala niyo si Miriam at saka si Aaron nung nagsalita against sila kay Moses? Ano nangyari kay Miriam? Bakit nagreklamo sila? Bakit kay Moses lang ba nagpapahayag ang Diyos? Ano nangyari kay Miriam? Nagkaroon sila ng mga kitong, kaya pinalabas siya sa kampamento sapagkat naging marumi siya. You see? Okay? So, kung titingnan natin itong vision ni Blessed Maria Serafina na makita niya si Martin Luther sa impyerno ay totoo.
Kasi naligaw nga siya eh. Kapag sa Hong Kong daw mga kapatid, meron dyan. Beware ha. Sa Hong Kong, meron diyang simbahan na parang Catholic na Catholic. Then, later on, malalaman mo hindi pala Catholic Church. Anglican yata yun. Sino dyan sa Hong Kong? Maging aware kayo. Kaya every time na dapat, nung dati pumunta ako sa Pampanga, may simbahan doon na ipinangalan sa katulad ng simbahan namin dito, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Diocese ng Antipolo. Tinanong ko, sabi ko, Catholic Church ba ito? May kaugnayan ko ba ito sa Vatican? Ayan. Yun yung mga tanong. Pwede mo tanongin, ito ba'y kinikilala si San Pedro bilang, kinikilala si Pope Francis bilang kahalili, one of the successors of Saint Peter? Okay? Kapag masagot nila, oo, we are recognizing Pope Francis as the Vicar of Christ, the successor of Saint Peter. Yan. Katoliko yan. Pero pag hindi kinikilala si Pope Francis at hindi kinikilala ang Catholic Church, of course, diyan nyo naman laman hindi Catholic Church siya. Dapat iwasan natin. Mag-ingat tayo. Kasi marami na ngayong gumagamit ng, alam nyo, marami na mga kapatid ngayon yung gumagamit ng Catholic na pangalan, ina-attach nila sa kanilang pangalan, yung Apostolic Catholic Church. They are not Catholic in communion with Pope Francis in Rome, in Vatican. Marami na pong gumagamit. Pati yung mga vestment ng mga pare natin, ginagaya. So, ano mangyari sa'yo kung hindi ka nag-iingat, hindi ka nagtatanong, hindi ka nagsusuri? Maililigaw ka, mga kapatid. Okay? So, ito, basahin natin itong kung ano ito. Sabi ni Martin, sabi niyang Panginoon, "My child Veronica, I have a mission for you that may not be pleasant." Sabi niya, hindi natin, ang Catholic Church, hindi ito pinapangaral kasi itong sampal ito sa kanila, mga kapatid. Sampal ito sa kanila, hindi ito basta-basta kinukuha ng simbahan. Pero andito to, at sabi niya, "Jesus, my child, Veronica, I have a mission for you that may not be pleasant." Di ba? Parang may disclaimer na kaagad. You can reject it when you hear me out, or you can answer yes. Wow, di ba? Ang tindi ng intro. What I want you to do, my child, is to reach your bishop, and you will write to him, if not a personal visit, that I will leave up to you, my child. But you will tell your bishop that we in heaven are much distressed. Ayan, ito sinasabi niya, by his current action of allowing the Lutheran groups to enter upon the cathedral, my church upon earth, the Cathedral of St. Agnes, will tell him that all heaven is distressed by his mistakes. June 17, 1989. Okay. So yan? Yung niya. Pero ito, sabi niya mga kapatid. In 1883, Sister Maria Serapina Micheli, 1849-1911, sabi niya, who was beatified in Chio in the province of Benevento in the Diocese of Cerritos, Sanita, 28 May 2011, the foundress of the Sisters of the Angels was going to Isleben, Saxony, the birthplace of Luther, the 4th centenary of the birth of the great heretic. 10 November 1483 was celebrated on that day. The streets were crowded, balconies included among the many personalities were expected at any time with the arrival of Emperor Wilhelm I, who presided over the solemn celebrations. The future blessed, noting that the great Hofla was not interested in knowing the reason for this unusual animation, wanted to find a church and pray to be able to make a visit to the Blessed Sacrament. After walking for a while, she finally found one, but the doors were closed. She knelt on the steps for serenity prayer. As it was in the evening, she had not noticed that it was not a Catholic church, but Protestant. While praying, the angel appeared
who said to her, "Arise, because it is a Protestant church." Then he added, "But I want you to see where Martin Luther was condemned and the pain he suffered as a punishment for his pride." Bakit pride? Nagmagaling siya, matalino siya. Di ba? The same way do the devil bago binagsak ang demonyo. So, kung titingnan natin, hindi talaga ito gawa-gawa. Talagang parang makikita natin na thou shalt not use the name of the Lord in vain. Okay, ang sabi niya, after these words, she saw a terrible abyss of fire where they were cruelly tortured. Countless souls. In the bottom of this hole there was a man, Martin Luther, which differed from the other. It was surrounded by demons that forced him to kneel, and all armed with hammers they tried in vain. So, to shove a big nail in the head, religious thought, if some of the people had seen this dramatic scene, they would not have made honors and other commemorations and celebrations for such a character. So you see, hindi daw dapat ipagdiwang ng ganung klaseng pag-ugali. That is rebellion. Yung sinabi ko nga sa inyo, nangyari kay Miriam nung nag-rebel siya against kay Moses. Okay? Later, when the opportunity arose to remind his sister, live in humility and in secret, she was convinced that Martin Luther was punished in hell, especially for the first deadly sin of pride. Bakit pride? Kasi nagmagaling siya, nagmarunong siya eh. Okay? Okay. Okay. She was convinced pride is a deadly sin. Okay? Ang pride ay nakakamatay ng kasalanan. Mortal sin. Brought him often rebellion against the Roman Catholic Church. His behavior, his attitude towards the church, and his preaching were crucial to encourage and bring many souls to eternal ruin. So you see? Okay? Yan yung ginawa ng Diablo. Di ba? Sa Isaiah chapter 13, akyat ako sa mga langit. At gusto niyang pantayan ng Diyos. Pride. What leads Martin Luther to rebellion? To Protestantism? It is his pride. Na sinasabi niya, he is better than all the scholars and all the bishops of the church. Di ba? Bakit nagkakaroon ng division ngayon sa mga mananampalatayang Kristiyano? It is because of pride. Nakapagbasa ng Bible, he is thinking he is better than others. Kaya, di ba, instead na makipag-join siya doon, halimbawa sa GIL, Jesus is Lord, at kahit papano, nagkakaisa ang GIL, marami sila mga pastors. Instead na makipag-isa siya doon, hindi. Gagawa siya ng sarili niya. Mas maganda yung interpretation ko sa inyo sa Bible. Okay. Larry Cauchele. Thank you sa Bulaklak. Di ba mga kapatid? So, itong vision kay Sister Maria Serafina Michele is posibleng totoo talaga, mga kapatid. Because doon sa mga sinabi nating rason, hindi natutuwa ang Panginoon kailanman sa disunity. Because disunity, division, is not work by the Holy Spirit. Is not work. Is not kalooban ng Panginoong Kristo kasi lalabag ito sa kanyang sinabi. Ano ang may kagagawa nito ang demonyo? John chapter 10 verse 10. Naparito ang magnanakaw upang magwasak, pumatay. Magwasak. At alam niyo ba na ang diablo or devil na salita ay galing daw po sa salitang diabolos, na ang kahulugan ng diabolos is to divide. So division in the believers, division in the body of Christ is not kalooban ng Panginoon. Kaya dapat yan tayo maging skeptic
na wag nating tanggapin kung sino-sino yung mga ngaral sa atin. As a matter of fact, the Bible has warned us already maliban doon sa Matthew chapter 24. Meron pa, ang dami pa po mga kapatid. Ang sinasabi dito sa Galatians chapter 1, Sa Galatians chapter 1, mga kapatid, tingnan nyo intindihin yung maigi. Okay? Babala to, sabi dito, nagtaka ako kung bakit kay dali ninyong tinlikda ng Diyos ang tumawag sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ayan. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin ng mga alagad. Okay? At ipinangaral namin, pakasumpain siya. You see? Kapag iba na dun sa itinuro ng mga alagad, kaya nga kung confused ka ngayon sa mga aral na yun na narinig mo, balikan mo yung pinaka-early Christian beliefs. Mga early writings. Kaya may mga taong gano'n, mga matatalino, kahit mga magagaling, mga pastor na mga matatalino, once they started to read the church history, the early writings of fathers, early Christian writings, wala na silang magawa kundi magkatoliko, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, for the first 1,000 years, there is only one church that exists. The rest, nagsilutangan lang yan after 1517. Yan. Mayroon pa mga kapatid. Yun nga, isa pa sa babala kanina, yung 1 John chapter 2, verse 18 to 19. They went out from us. Kung talagang totoo, kung kasama natin sila, ba't nanatili sila? They went out from us. Umalis sila. Basahin niyo 1 John chapter 2, verse 18. At meron pa, isa pang babala na dapat daw nating iwasan. Sa Romans chapter 16, mga kapatid, 17 to 18. So, dyan tayo dapat pagiging skeptic. Dyan tayo dapat huwag basta-basta sumampalataya. At huwag talaga sumampalataya. Alamin natin at i-trace natin yung isang simbahan. Itong simbahan ba na kinaaniban ko can trace its origin up to the very apostles? If not, then leave the church. Okay? Ito sinabi sa Romans chapter 16, verse 17 to 18. Ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Okay? Di ba? Related ito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. May mga aral na tinanggap tayo sa mga apostol not only by means of writing but also oral traditions that was preserved by the church, mga kapatid. Okay? Verse 18. Ito sabi, ang gayong mga tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang, take note, makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Mga personal na hangarin. Bakit personal na hangarin? Huwag naman kayong of course, masakit to. Masakit tong sasabihin ko. Masakit talaga ito. Talagang sa puso mo ba 100% na ang gusto mo ay kaligtasan ng mga tao? Or you built your own church, it is because pwede ka na-require mo member mo ng ikapo at mga handog. Di ba? Meron dito sa TikTok yata o sa Facebook na yung pastor, pinapahiya niya pa ng isa-isa yung mga member niya, pinapangalanan niya na hindi na-fail magbigay ng ikapo. Di ba? Ito yung sinasabi sa Romans 16, 17 to 18, mga kapatid. Iwasan ninyo ang mga taong lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkabahabagi.
Isa yan doon sa kasalanan na hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Galatians chapter 5 verse 19 to 20, yung pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Dalawa yan. Kasama yung dalawa na yan. Doon sa Galatians 5:19 to 20, basahin nyo. Para ma-discover nyo kung ano rin yung ibang kasama doon. Hindi lamang yung pangalo niya, hindi lamang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang panghuhula, mga iba pa mga kasalanan, kundi yung dalawa na yan kasama, yung pagkakampi-kampi at pagkabahabagi, sapagkat yan ay hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng Diablo. Sapagkat ang Diablo, ang kanyang trabaho is to divide. Sapagkat ang ibig sabihin ng Diabolos, yung Diablo niyan, doon nagbula ng to divide is Diabolos to divide. Gawain ng Diablo yan. At isa yan sa may kasama sa babala doon sa Galatians 5:19 to 20. At yan din yung sinabi ng Panginoon ng tahasan sa Matthew chapter 12 verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong magtipon ay nagkakalat. So if you are not in the church founded by the Lord Jesus Christ, nagkakalat ka, kapatid. At kapag nagkakalat ka, that is contrary sa sinasabi ng Panginoong Kristo. Kaya nga, ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21 sa paghukom, itong sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. At ano yung kalooban ng Panginoon na Ama nasa langit? Obvious. The unity of His believer, to be united in His church, because He built only one church. He never agree, or He is not approved of many churches, sapagkat there will be one flock and one shepherd. So kung pinapayagan ng Panginoon yung pagkakanya-kanya at pagkakampi-kampi, kung sinabi niya doon sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds, then there is no question that we have many separated brethren founding their own sect and denominations. Okay lang, wala na tayong question doon. Pero sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, it's very clear, there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi, there will be another flock or one shepherd. Pwede ma-justify yung existence ng mga nagkiklaim na natalikod yung iglesia ang ipitinatag ng Panginoon. Pwede ma-justify. Pero sinabi niya, there will be one flock and one shepherd. Yun yung panukala niya. Kasi yun yung pinasimulan niya. Kaya nga doon sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44, sinasabi doon, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Hindi niya sinabi na God will set up a kingdoms that shall never be destroyed. Hindi. Kahit sa hula pa lang sinabi na very clear. Daniel chapter 2 verse 44. Basahin niyo mga kapatid. Kaya dyan pa lang sa hula ay hindi sinasabi na magkakaroon ng pagkatalikod. At dyan pa lang sa hula, hindi rin sinasabi na marami yung kingdoms na kanyang itatayo. God will set up a kingdom. Kaya nga doon sa Psalm 127, unless the Lord build the house, the labor of those who build it is in vain. So you see, maliban ang Diyos ay nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. Diba, sambahayan. Then nilinaw doon sa 1 Timothy 3:15, na sabi niya, kung ako I will be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the pillar and foundation of the truth. At kung titingnan natin, nang sinulat ni San Pablo yan, sa kay Timoteo, that was first century. At sinasabi ko nga sa inyo, for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. So therefore, the pillar and foundation of the truth, no other else, the Catholic Church.
Mga kapatid, yun yung ano yun. Yun yung kahulugan dun. Kaya nga, biglang yung 1 Timothy 3:15, abay biglang kinontra ng iba yan. Hindi daw ang church ang pillar and foundation of the truth. Samantala, kung babasahin mo, ang linaw. Bigla nila ngayong tinitwist. Kasi kung babalikan natin sa kasaysayan, na yung 1 Timothy 3:15, ang tinutukoy dyan, kasi kung babalikan natin sa kasaysayan, sinulat ni San Pablo yan, at kung babalikan natin sa kasaysayan, walang ibang itinuturo na kung sinong simbahan yan, kundi ang Catholic Church. Kaya biglang tinanggihan ng iba yan, yung 1 Timothy 3:15. Bigla nilang tinwist. Kasi alam nila, kapag hindi nila itwist, walang ibang tinuturo ng verse na yan, kundi ang Catholic Church, which is the pillar and foundation of the truth. So tama lang, sa panahon natin ngayon, maging skeptic tayo sa pagtanggap ng mga taong nagpapakilala ng mga propeta kuno, mga kapatid. Actually, doon pa lang sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 13, mga kapatid, doon pa lang ay may babala na sa kanila. Which is dapat ito apply din to sa ating kapanahunan para hindi tayo maligaw, mga kapatid. Actually, binalaan na nga tayo ng Panginoon para hindi tayo maligaw, manatili tayo sa kung ano itinuro ng mga alagad sa atin. By means of oral and writings. 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Ito sa Deuteronomy chapter 13, mga kapatid. Sabi dito, kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa panaginip, ayan take note. Ano naman nangyari ito ngayon? Nagtatanong-tanong kayo sa mga manghuhula ng mga panaginip, humihiling ng panaginip nyo. At pagkatapos, magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula, yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Please pray na sana magkaisa na ang Eastern and Western churches. So, dapat lahat tayo nagpipray for that. Para i-align natin doon sa prayer ng Panginoon sa John chapter 17. Dapat tayo lahat yan nagpipray. Okay? So, dito, ang sinasabi dito, babala sa kanila na kapag may maghula or magpakita pa ng kababalaghan, pero maghihikayat sa kanila magsamba sa ibang Diyos, ay huwag din na pakikinggan. Pero meron din naman ngayon, iba ang version ngayon, iba. Kapag magkakaroon ng katotohanan yung kanilang hula at magpapakita sila ng kababalaghan, pero papaalisin ka doon sa iglesyang itinatag ng Panginoon, yun din ay iwasan mo. Mga kapatid, okay? Okay. Verse 3, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Siya lamang ang inyong sundin, magkaroon kayo ng takot sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos, paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. So you see? Kemerot, good morning, brother. Yes, good morning, Kemerot. Dashi. Yan, si Dashi the Fianest kanina yung nagsabi ni please pray na sana magkaisa ng Eastern and Western churches. So sana, kasi yun yung panalangin ng Panginoon sa John 17 na yung prayer din talaga sa John 17 is future. So ibig sabihin, pinapakita lang sa atin na ang Panginoong Kristo ay hindi sumasang-ayon sa pagkakampi-kampi at pagkakababahagi. Bagkus ang banal na kasulatan nagsasabi na iwasan natin yung mga ganung mga tao na gumagawa ng pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Sapagkat ang pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ay hindi sa Panginoon, sa demonyo. Sapagkat ang division nga, sabi ko nga sa John chapter 10, is kagagawa ng demonyo. At ang diablo na salita na ina-attribute natin sa devil, ang kahulugan, nagmula yan sa salitang diabolos, na ang kahulugan daw po nito is to divide. I am from Paris of San Lorenzo, Ruiz, Alyosa, North. Oh, praise the Lord. May pinsan ako dyan, brother, dati sa Landasan.
Landasan, mga Esguera. Sigera ba yun? Sigera apelyido na pangasawa ng pinsan ko. Sigera. Or Esguera. Sigera pala, Sigera. Esguera pala, Esguera. Ay, sa Sigera pala yung Esguera ang apelyido sa Landasan. Sa malapit sa Pulyok. Pareho pala tayong parokya, kapatid. Parokya namin San Lorenzo Ruiz de Manila din. Ang piyesta natin is September 28. Yan. Dito naman ako sa kasalukuyan sa Luzon. Diocese namin is Diocese of Antipolo. Yan. So, yan mga kapatid. The Lord Jesus Christ hindi niya niloob na tayo magkakanya-kanya. Okay? Midsayap. Midsayap is Kidapawan. Nakapunta na ako sa Kidapawan Midsayap. Diyan kami nagseminar dati. Sa Midsayap, 1 linggo. Nakapunta na ako dyan, Midsayap. Kidapawan. Nakapunta na ako dyan. Yung 2 na yan. Napuntahan ko na yan, kapatid. Midsayap at saka Kidapawan yun, napuntahan ko. So, yan. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon na mas angkop na tayo ay maging skeptic or huwag basta-basta or huwag maniwala sa mga bagong lumulutang na mga sekta o denominasyon na walang kaugnayan sa simbahang itinatag ng Panginoon Kristo. Dapat manatili tayo kung ano yung itinuro sa atin nung una na hanggang ngayon ay siyang itinuturo sa atin. Yung oral tradition, yung mga written tradition. Yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga, ang simbahan natin, from the first century hanggang sa kasalukuyan, meron tayong 266 na popes. Meron tayong apostolic succession. Meron tayong we have the unbroken link. We can connect ourselves from our current leaders down to the apostles. The rest of our separated brethren ay hindi po nila yan magawa, mga kapatid. So, sa ngayon, tama lang na maging skeptic tayo. Kaya meron ba rin dito, mga kapatid, isa pa sa 2 John verse 10. Ito pa isa sa mga babala sa atin. Maliban sa Galatians sa Matthew 24 verse 4 to 5, and then verse 11, Romans chapter 16 verse 17 to 18, yung babala din yung sa Galatians 5:19 to 20, yung pagkakampi-kampi at pagkababahagi ay hindi kasama yun sa hindi makakapasok sa karya ng langit. Okay? And then, isa rin yun sa warning sa atin na kung alam natin yung Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nagtutulong o mag-ipon ay nagkakalat. So baka nagkakalat ka, kapatid. And then yung nag-create daw ng dissension ay pinapaiwasan sa atin yung Romans 16:17 to 18. And then meron pa yung sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8 na kahit anghel man or mga apostol mangaral na iba sa ipinangaral ng mga apostol dati, ay huwag nating tanggapin. Yan, isa rin yan sa bawala. Meron pa dito, mga kapatid, sa 2 John verse 10. Mga kapatid, anong sabi dito? Sino mang dumating, take note, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin. Wow, masakit, di ba, no? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So you see, mga kapatid. So, with that, mga kapatid, nasa panahon ngayon, tama lang na tayo ay magiging skeptic sa mga taong nagpapakilala na kuno sugo, apostol, propeta, anghel, kung ano-ano mga titulo. Tama lang na magduda tayo at huwag natin silang tanggapin.
sapagkat yun naman talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, maraming salamat mga kapatid. Hanggang dyan lamang tayo. Nawa patuloy tayong ingatan, gabayan at patnubayan ng Panginoon. Iligtas niya tayo sa lahat ng mga bibigat mga pagsubok, mga bibigat ng karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, or sa anumang mga sakit. At iligtas sa anumang disgrasya o sakuna. At pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. At patuloy nawa siyang maparangalan sa ating mga buhay. Amen. Shalom. In Jesus' name, amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, thank you sa mga nag-send ng gifts, sa tatlong nag-share, sa 1.3 likes, and then sa mga nag-tap ng screen kanina, nag-join sa atin, mga nag-comment. At maging yung hindi man nag-tap ng screen yet, they are considering to listen to us. Ang Diyos na po ang magpala nawa sa atin at kumilos sa ating mga buhay. At I am also including in her, the prayer for the wife of Brother Calix sa Calix, taga Bacolod, yung 37 years pastor na convert, na magkaroon ng kagalingan ang kanyang may bahay from cancer at maalis na yung tubig sa baga. At ipagkaloob dinawa sa kanila ng Panginoon ang kanilang financial na pangailangan, ang kanilang mga desire, ang kanilang answered prayers, sa kanilang mga panalangin. At iba pang mga taong pinagpipray natin, nawa ialay natin yung mga sacrifices natin nitong Lenten season para sa kanila for their conversions at pakaisa natin sila sa pananampalataya. At isa pa ulit, may bago ngayon, isang panibago na namang member ng si Dariel yata, Dariel Villanueva, kung I am correct, Dariel ang pangalan, first name, na umalis sa Seventh-day Adventist Church. So kung magiging tapat siya sa kanyang pagsusuri at sa pagsusuri ay siguradong makikisa din siya sa atin sa Catholic Church, mga kapatid. May God bless him and may God bless us all, maging lahat mga Catholic converts, mga Catholic vloggers, mga Catholic Media Network at ang ating Pope Francis. So signing off, my dear brothers and sisters. Shalom.